pabagi. Sorry. Samahan po natin ang ating mga kapatid na nagpapasalamat, kapatiran ni San Antonio ng Padua, kapatiran ng Apostolado ng Panalangin, para sa kagalingan ni Edmer Nazareno, pasalamat ni Eddie Nicolas at pamilya, Celia at Cora Bastes, Clarita Salgado, Mike at Minda Perlado, Winona Alegre, Jerry at Tupra Almasor at pamilya, mas sponsor, Cora Magsino at Nelly Pirey. Idalangin din po natin ang lahat ng yumaong kasapi sa kapatiran ni San Antonio de Padua, lahat ng mga yumaong kasapi sa kapatiran ng Apostolado ng Panalangin. Idalangin din natin ang mga yumaong Seni, B, Rafael, Maria, Nenita, Emilio, Ben, Perry, Delia, Lydia, Maria, Felipa, Ruben, Maria Linda, Lucia, Agustin, Constancia, Perpetua, Emiliano, Alberto, at Junida at lahat ng yumaong walang nakakalaan.
Magandang hapon po. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, si Reverend Father Alan C. Valero. Tatayo po tayo. Magsiawit na tayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumiklay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumiklay na. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ngayong mapoy kandakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at tugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, pagsasaluhan natin ng banal na katawan ng ating Panginoong Yesus bilang mananampalatayang Kristiyano o Katoliko. Ang banal na Eucharistia, ang pagdiriwang ng pag-ibigay sa atin ng Panginoong Yesus ang ating kinakailangang pagkain at inumin. Para sa ating kawalan ng pagkapalaga sa kanyang ginawa, tayo humingi sa Diyos ng awa at patawad. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ang katotohanan turo mo ang gabay namin patungo sa iyong kaharian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, iyong kaharian, makakamtan namin ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, tipingan marangal, sinasapakadahil sa dakilang kalwalhati. Panginoon ang dasari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw na Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Diyos sa totoo at tao namang totoo, Panginoon namin Jesucristo,
Ang muling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala na iyong pagkapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idagal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Upo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin niyo kung paano niya kayo pinagbabayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makmandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yung mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas, tugon po. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang sa kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos at ganitong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwad, tugon po. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pag-ibig. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon, tugon po. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang Panginoon natin sa kalis ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikipagbahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayong iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po tayo. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ang pagkain na bibigay buhay na baba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain bibigay ko sa kabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Dahil dito nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhay sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, na aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman, uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Ama nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman, sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain baba mula sa langit. Ang kumakain ito mabubuhay magpakailanman. Dito katulad ang kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uupo po tayo. Mga kapatid, sa pagdiriwang nga po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, ipinapahayag natin muli ang isa sa mahalagang misteryo ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko. Tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa o banal na Eucharistia, ang tinapay o ostya na tinatawag natin ay nahandog sa banal na misa sa pagdating ng konsekrasyon ng pari. Pag sinabi niyang ito ang aking katawan, ang pinahayag ng ating Panginoong Hesus sa muling hapunan, ang ostya na yun ay nagiging tunay na katawan ni Kristo. At ang alak na inihandog sa banal na misa, again sa konsekrasyon, pag sinabi ng pari, ito ang kalis ng aking dugo. Ang alak na yon ay nagiging tunay na dugo ni Kristo. So tunay na laman, tunay na dugo. Kaya yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman, uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Sa ibang mga pananampalatayang Kristiyano, para sa kanila, ang ostya ay ay isang sagisag lamang. Only a symbol of God, of Jesus' presence. No? Pero hindi, tayo mga Katoliko, niwala tayo, yun mismo si Jesus, nandun mismo si Jesus, yun mismo ang kanyang banal na katawan. At para mapatunayan natin yan, gusto ko i-share sa inyo yung tatlong mga mahalagang tinatawag na Eucharistic miracles na nangyari. Halimbawa, isa sa pinakakilalang milagro, ang miracle sa Lanciano, Italy, na naganap noong 8th century. Pero isang pari na nagdududa, tinaga nga bang katawan ni Kristo ito? Kaya naman nung siya'y nagmimisa na at sinabi na niya yung konsekrasyon, yung ostya na kinikilala nga natin katawan ni Kristo ay talagang naging tunay na katawan. No? It transformed into a human flesh. At napanatiling sariwa hanggang ngayon, yung human flesh na nakalagay sa isang vial sa lalagyan ng relikwaryo. No? At nung ito'y pinasuri, na patunayan na yung laman na yun ay talagang laman ng tao. At yung dugo ay talagang dugo ng tao. At alam ba ninyo kung saan galing yung laman na yun? Galing sa puso ng tao. Ang nagtataka sila, paano nakuha yun sa puso ng tao na nanatiling sariwa yung laman at ang dugo? Kasi pag kinuha mo na yun sa patay, yung halimbawa, yung puso, kinuha mo ng laman, wala na yun. Patay na yun. Pero itong laman na ito nanatiling sariwa. No? Kaya hanggang ngayon, pag pumunta kayo sa Lanciano, Italy, makikita nyo doon, the Eucharistic miracle, talagang sariwa pa rin yung laman.
para patunayan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus at sa ating pananampalataya na yun talaga ang tunay na laman ni Jesus, katawan ni Jesus, at hindi lamang basta sa gisag. Ganon din nangyari sa misa sa Bolsena noong 1263. Again, meron isang paring na nagduda sa pananampalataya na talagang katawan ng Kristo ang nasa ostya. Nung siya nagmimisa, ang nangyari, yung tinapay na pinaniwalaan natin ng katawan, nagsimulang dumugo. May dugong lumalabas. No? At dumaloy doon sa mesa, sa altar. No? At yung dumaloy na dugo ay nagkaroon ng larawan ni Jesus. No? Nagkaroon ng larawan ni Jesus. Kaya naman, pagkatapos ng isang taon na yun na himala, si Pope Urban IV, after 1 year na himala na yun, kanyang itinatag ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan ni Jesus, the Feast of the Corpus Christi, para i-celebrate o ipagdiwang ang mahalagang himalang yon na naganap. And just recently, no, itong 1996 lang, no, sa Buenos Aires, siguro pamilyar kayo sa Buenos Aires, no, Argentina, kung saan naka-assign during that time, the Archbishop of Buenos Aires, si Archbishop Bergoglio, ang ngayon tinatawag nating Pope Francis. Ganon din ang nangyari. No? Yung ostya ay nagkaroon ng dugo, naging katawan ni Kristo. At again, nung tinest, flesh, tunay na laman, blood, tunay na dugo, at meron pang AB type, no? Type na klase ng dugo. No? At ito nga ay galing sa puso ng tao. So bakit ko po kinukwento yung mga himalang yan? Kasi nga para patunayan sa atin na tunay ang ating pananampalataya na hindi sa gisag lamang, hindi representation, hindi kinatawan, kundi talagang katawan ni Kristo ang ating tinatanggap. At ano man ang hamon sa atin ito, no? Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So, ang kumakain ng kanyang laman ay mabubuhay magpakailanman. Kaya nga napakahalaga sa ating mga Kristiyano Katoliko ang nagsisimba. At natutuwa ako na marami-rami na tayo ngayon, ano? At sana nga sa marami pang panahon ng MGCQ ay maayayanan natin ang ating mga kapatid na magsimba na, no? Para matanggap na nila ang katawan ni Kristo. Bakit mahalaga yun, no? Kasi pag tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, ito nagbibigay sa atin ng lakas. Lakas para makagawa ng kabutihan. Gumagabay sa atin, it inspires us to do good. Kasi nga, nananahan sa atin si Jesus eh. Nasa atin siyang kalooban. No? Nasa atin siyang kalooban. Nananahan siya sa atin. Nananahan ako sa Kanya at siya na may nananahan sa akin. Ganon din naman, pag tinanggap natin si Jesus, nakakaya nating labanan ng kasamaan. Kumbaga, lumalakas ang ating immune system against sin and evil. No? Kapag nga ganon, kapag tinatanggap natin ang katawan ni Kristo at nabibigyan tayo ng lakas para gumawa ng mabuti, nabibigyan tayo ng lakas para iwasan ang kasamaan at kasalanan, ano nagiging bunga noon? Siyempre, nagiging karapat dapat tayong tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ganun din naman sa ikalawang pagbasa, may magandang hamon sa atin si San Pablo sa kanyang sulat sa mga Tiyakorinto. Sabi niya, ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. We are the mystical body of Christ. Tayo bilang sambayanan, tayo ang banal na katawan ni Kristo na pinaghahati-hati. So ibig sabihin, tayo ay pinaghahati-hati para makagawa tayo ng ating mga dapat na gawin o misyon sa buhay bilang bumubuo ng banal na katawan ni Kristo. No? Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, Christ's body is in you. You are now the body of Christ. Halimbawa, ang mata mo ay nagsisilbing mata ni Kristo para makita ang mga nagaganap sa kapaligiran at malaman kung paano ang gagawin mo para madamayan ang mga nangangailangan. Ang kamay mo naman ay ang kamay na rin ni Kristo
na nag-extend ng tulong, nag-extend ng pag-alalay, nag-extend ng suporta, no, para sa ating mga kapatid. At ang iyong mga paa ay siyang paa ni Kristo na umaakay sa ating kapwa, papalapit kay Jesus. So napakaganda na sinabi ni Saint Teresa ng Avila, di ba? Our body becomes the body of Christ. And whatever we do it in the name of Jesus. Our eyes are the body of Christ, the eyes of Christ. Our hands are the hands of Christ. And our feet are the hands of Christ. And our body is the body of Christ. Kaya nga, katulad ng tinapay na pinaghati-hati, paghati-hatian natin ang bawat isa. No? Hati-hatiin natin ang ating panahon. Meron tayong panahon sa pagsisimba, panahon sa pagdarasal, panahon para sa pamilya, panahon para sa trabaho, panahon para magpahinga. Meron din tayong paghati-hatian ng biyaya ng Diyos. Mahalaga na pinaghati-hatian natin ang biyaya ng Diyos kung paano pinaghati-hatian, pinagsasaluhan natin ang katawan ni Kristo. At kung paano si Jesus pinaghati-hati ang kanyang katawan para maglingkod sa atin, tayo rin. Paghati-hatian natin ang ating mga sarili para tayo ay makapaglingkod at mapagmalasakit sa ating kapwa. So, totoo yung sinasabi ni San Pablo. Ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman natin sa kanyang katawan. We become the body of Christ. And when we divide ourselves, no, we extend ourselves to those who are in need. At yan din ang hamon sa atin ng unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Ang mga Israelita ay dinala ng Diyos sa disyerto patungo sa lupang pangako. Siyempre sa kanilang paglalakbay, ano naranasan nila? Gutom, pagod at pagkauhaw. That's their desert experience. Pero ang maganda nito, nung naramdaman nila ang gutom, ano ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng mana, buhat sa langit. Nung naramdaman nila ang uhaw, nagpabukal siya ng tubig mula sa malaking bato. No? So, pinapakita dito na sa mga panahon na tayo nagugutom, tayo nauuhaw, nandiyan ang Diyos para tayo ay damayan. Kaya nga tayo nagsisimba para idulog sa Diyos ang ating mga pinagdadaanan sa disyerto ng buhay. Katulad ngayon, no? Masasabi natin na tayo nasa disyerto ng buhay ngayon. Marami nagugutom, marami ang nauuhaw. Ang napapansin ko no, sa newscast, no, sa mga TV newscast, halimbawa, sa isang araw ay na-feature na mag-asawang bulag na hindi na makapagtrabaho dahil ang trabaho nila ay nagmamasahe. No? Nakikita na lang sila at wala na sila makain. So, siyempre, malulungkot ka. Sabi mo, naku, para silang nasa disyerto ng buhay. Pero kinabukasan, i-feature naman na may mga taong tumutugon sa kanilang pangangailangan at laki ng pasasalamat ng mag-asawang bulag sa mga dumamay sa kanila after silang ma-feature na nagugutom at nahihirapan. Ganun din halimbawa yung matanda na naglakad mula Rosario at umabot hanggang ano yata yun? Sa may Las Piñas, no? Natagpuan yung matanda, naglalakad. Gusto umuwi ng Bicol, maglalakad lang. Again, nakaramdaman natin na ang matandang ito ay nasa desert experience. Pagod na pagod, gutom na gutom, uhaw na uhaw. Pero kinabukasan, no, after mga panood ng mga tao, may mga tumugon at tumulong sa kanya. May kumupkup sa kanya, meron pa nangako na bibigyan siya ng pamasahe pag nagkaroon na ng biyahe pauwi sa kanilang probinsya. No? Ganon din naman yung mga construction workers, no, na naabutan ng lockdown. Wala na silang makain. Again, they're experiencing desert experience in their lives. Pero kinabukasan, nanonood ng mga tao ang kanilang pangangailangan, tinugunan sila ng Diyos. At ano lahat-lahat ang sinasabi nila? Yung mag-asawang bulag, yung matanda na naglakad, at yung mga construction worker, naramdaman nila ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng mga taong ginamit ng Diyos na magbigay sa kanila ng tulong. Kung paano mga Israelita ay tinulungan ng Diyos sa disyerto, tayo rin, no? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. We may be experiencing the desert in our lives,
Sabi nga ni Father Sharkey, desert experience in our life. Tagtuyot, tagbuhaw, taggudo. Pero manalig tayo na nandyan ang Diyos. Kung paano hindi niya pinabayaan ang mga Israelita, hindi rin niya tayo bababayaan. Lumulog tayo sa Eucharistia para ang lahat ng pangailangan natin ay ipagkaloob ng Diyos. So mga kapatid, tunay nga po na napakahalaga ng pagdiriwang na ito ng banal na katawan, kapistahan ng banal na katawan ng ating Panginoong Yesus. Tunay na katawan ni Kristo ang ating tinatanggap. At ito ang magiging daan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bibigyan tayo ng lakas para makagawa ng mabuti. Bibigyan tayo ng lakas para malabanan ng kasamaan. At magiging daan para tayo tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tayo ang nagiging katawan ni Kristo. We become the mystical body of Christ. Kaya ang ating mga mata ay mata ni Kristo para makita natin ang mga nangangailangan. Ang mga kamay natin ay kamay ni Kristo para lalayan ang mga kapatid natin nanghihina. At ang mga paa natin ay maging paa ni Kristo para gabayan ang kapwa natin papalapit sa Diyos. At siyempre pa, sa panahon na tayo nararanas ng disyerto sa buhay, manalig tayo na kung paano binigay ang kanyang katawan ng kanyang minamahal na anak, pagkakaloob din ng Diyos ang biyayang ating kinakailangan. Sa panahon na tayo nagugutom, napapagod at nauuhaw, nandyan ang Diyos para tayo pagpalain, pakainin, at padama sa atin ang kanyang pagmamahal at pagkalinga. Tatayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may gandang araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, laluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos sa handog na Eucharistia at tingin natin ang kanyang tulong upang mapasa atin ang tulong nitong buhay na walang hanggan. Ang ating pong sasambitin, Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay mabigkis nila ang lahat ng mga Kristiyano sa isang bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang mabigyan sila ng karunungan at kakayahang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na supuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic upang sila'y manatiling ligtas at pagpalain ng Diyos para sa kanilang kabayanihan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga tao dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas ang pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, at makabalik sa paglilingkod sa kanilang mga anak, sa simbahan at sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay mapalakas tayo ng banal na Eucharistia at mahilom ang sakit
na ito nagpapahirap sa ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Tahimik po natin panalangin ang ating mga sarili. Dasal. Ama namin nagtalagang magdanas ang hirap ng iyong anak at maging tanda ito ng banal na Eucharistia, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mapuspos kami ng buhay na pinangako sa pagtanggap sa katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Upo po tayo, samahan po natin ang pasasalamat at para sa kagalingan, alay ng batch 79 ng TMA, pasasalamat din ni Alvin Baybay, para sa kagalingan ni Elaine Vidamo Crisostomo, alay ni Marilyn Castro. Pag-aaral. Tatayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aahin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at laging kinalulugod na paring naghahain para sa sansinuko. Nitong pag-aari na tanging mong binukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhay. Ang dugo niya ay dumanak upang ang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniyabok sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagpupos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo, ng tanang mga Obispo, ng buong kaparian at ng mga laikong lingkod mo. Alalahanin rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay sana mahal na Birhen Maria, ng Birhen del Pilar, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Agustin na aming patron, at ng ni San Roque, at ni San Antonio de Padua, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po tayo. Sa tagupili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, itong aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipangkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo na higit sa anumang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa parang espiritual. Niyayahap ko po kayo na para na kayo'y nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Ang ating pangarap ay di nalalayo. Ako tanaw lang natin, di dapat masipayo. May langit din sa lupa.
na di nakikita. Buksan lang ang dibdib at ito'y matatanaw. Kung ikaw ay lalayo sa aking buhay, lagi mong tatandaan ako'y maghihintay. Kay ganda ng buhay, huwag nating sayangin. Di lang natin alam, may nagmamahal din. Kung ikaw ay lalayo sa aking buhay, lagi mong tatandaan ako'y maghintay. Kay ganda ng buhay, huwag nating sayangin. Di lang natin alam, may nagmamahal rin. Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Sukristo, niling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at tugong banal. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imparata para sa COVID-19, kapangyarihan at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa maraming kumitinla ng mga buhay. Kabayan mo mga dalabhasa na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Patubayan mo mga lumilingaw sa may sakit upang kanilang pagkalingay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nilang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagkamalasakit sa mga nangangailangan. Sumamo kami na yung hinto na paglaganap ng virus na ito at ipagadya mo kami sa lahat ng mga takot. Niling namin ito sa pangitan ni Jesucristo, buhay tagaharing kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumudul kami sa iyong patubay, mahalay na ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kailangan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, palhati at pinagpalang Birheng Maria. Amen. Mahal na Birhen Maria, pagpagaling sa mga may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo San kami. Agustin, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiko kayo at ipanalangin ng pagkapala ng Diyos. Panginoon, itinatag mo ang Eucharistia para makaisa mo ang lahat ng sumasampalataya. Huwag mo tulutan kami mawalay sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa Eucharistia, ang iyong bayan ay nagsasalo-salo sa parehong banal na pagkain. Pagbukurin mo kaming lagi bilang kabahagi ng parehong katawan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, tinugunan mo ang gutom ng iyong bayan sa pamamagitan ng Eucharistia. Sa sakramentong ito, tulutan mong tumupad sila sa iyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maya tayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.
sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.